sabi ni Stephen, nirebuke niya ang mga tao, hallelujah, ng panahon na ito. Ang sabi niya, ito ang tolda ng ating mga ninuno nang sila ay tumalikod at dinala sa lupain kasama ni Joshua. Amen. Ito ay nangyari nang sila ay pumasok sa mga pag-aari ng mga bansang itinaboy ng Diyos sa harapan ng ating mga ninuno. Pinapakita ni Esteban, hallelujah, kung paano ang Diyos ay nailabas niya ang bayan ng Israel sa bayan ng Egypto. At itinaboy ang mga kalaban, itinaboy yung mga kaaway, hallelujah. At sabi rito, ito yung tolda na ating mga ninuno nang tumalikod ay dinala sa lupain kasama ni Joshua. Ito ay katulad nito hanggang sa mga araw ni David. Amen? Na nakatanggap ng biyaya sa paningin ng Diyos, hiniling niyang makahanap ng lugar na pananahanan para sa Diyos si Jacob. So yun ang request. Sana David, naghahanap siya ng isang templo, ng isang lugar, hallelujah, kung saan ang Diyos ay mananahan, sabi ni Jacob. Ang Diyos ni Jacob. Ngunit nagtayo si Solomon ng bahay ng Diyos. Pagkatapos ito, hallelujah, matatandaan nyo sa book of sa mga kings, ay nagtayo si Solomon ng templo. Amen. Ang tawag nila ito yung bahay ng Diyos. Pero gayon pa man, ang kataas-taasan ay hindi naninirahan sa mga bahay na gawa ng kamay. Kagaya ito ng sinasabi ng propeta. Alam naman natin, hallelujah, na ang Diyos hindi kailanman naninirahan sa bahay na ginawa ng tao. Amen. Kahit anong pang klaseng templo ang ginawa, hallelujah, amen, ng kamay ng tao, ang Diyos ay hindi naninirahan dito. Sabi niya, gayon pa man, ang kataas-taasan, ang ating Panginoon ay hindi naninirahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay. Amen. Kagaya ito ng sinasabi ng mga propeta. Ang langit ang aking trono. Paano nga naman mananahan ng Diyos? Amen. Na hindi pwedeng i-claim ng mga simbahan na nandun lang sa kanilang simbahan ng Diyos. Kasi, hallelujah, sabi ng Scripture, ang langit ay ang aking trono at ang lupa ang tungtungan para sa aking mga paa. Anong uri ng bahay ang maaari nang itayo sa akin? Sabi ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, saan lugar para sa aking kakayahan? Hindi ba't ang aking kamay ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ito? Sabi ng ating Panginoon, kaya kayong mga tao na mapagmatigas at hindi tuloy sa puso at mga tainga, ay lagi niyong nilalabanan ang banal na spirito, ginawa ninyo kagaya ng ginawa ng inyong mga. Sinasabi ni Stephen dito mga kapatid, kung siya'y magsalita, sa harap ng sinadali, sinasabi niya, kayong mga tao na mapagmatigas at hindi tuloy sa puso at mga tainga. Ano ba yung sinasabi hindi tuloy sa puso at mga tainga? It is natawag natin circumcision. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, what is the circumcision? The word circumcise means cut off surplus flesh. Ibig sabihin, kailangang matanggal ang isang klase ng laman which is not needed. Hindi klase, isang bahagi ng laman na hindi kailangan. Yan ang circumcision. Meron tayong tinatawag na spiritual circumcision. Sabi niya, be cut off. Sinasabi sa Old Testament, ang ibig sabihin nito ay it cuts away the surplus, cuts away the theology of the world, cuts away man-made doctrines, cuts away unbelief, cuts away everything. Sinasabi niya ito, ang puputulin at ang tatanggalin, ang iiwalay, hallelujah, yung mga bagay na hindi bahagi. Amen. Yung unbelief, yung theology, yung mga bagay, hallelujah, man-made doctrines ang kailangan matanggal. Kadalasan kasi, hallelujah, minsan ang Diyos gusto nating kulungin sa isang bahay, simbahan, sa bahay tahanan, bahay sambahan, hallelujah. Pero tandaan nyo, ang templo ng Diyos, sabi niya, ang aking tahanan ay langit. Ang luklukan ko ay langit. Ang tungtungan ng mga pako ay ang lupa. Amen. Anong klaseng templo ang pwede niyong gawin sa akin? Nang sabi niya, hallelujah, ang mga tao, kinukulong niya, amen, hallelujah, ang Diyos ay isang bagay, hallelujah, na hindi pwedeng mangyari. Amen. At ang sabi niya, cut off the surplus, the parts that needed. So ito ang dapat yung tanggalin.
yung mga bahagi, hallelujah, na hindi kabilang, kaya pala meron tinatawag na circumcision. Amen? Spiritually speaking, ito yung pagkatanggal ng mga bagay na hindi bahagi ng salita ng ating Panginoon. The theology of the world, the man-made doctrines, the unbelief, and everything, sabi niya, you uncircumcised in your heart and ears. Ibig sabihin, may mga bagay sa ating mga puso na kailangang matanggal. May mga bagay sa ating mga damdamin na kailangang maalis at maputol. Hallelujah. Kailangang ma-circumcise. Hallelujah. Sa inyong mga tenga, hallelujah. Kadalasan may mga bagay, hallelujah, sa ating mga pandinig na hindi natin tinatanggal. At ang sabi, kailangan ito matanggal. Why do you always resist? Sabi ni Stephen. Bakit yung kadalasan hindi ito pinakikinggan at pinatalikuran? Kagaya ng ginawa ng inyong ama. Sabi niya rito, mga kapatid, nung sinabi ito ni Esteban, hallelujah, mga bagay na ito, habang kuskus siya ng banal na Espiritu, at tumingin siya sa langit, nakita niya ang kalwalhati ng Diyos, ay nakita niya si Jesus na nakatayo sa kanang kamay ng Diyos. Sabi ni Esteban, tignan ninyo, nakita ko na binuksan ng kalangitan, at ang anak ng tao ay nakatayo sa kanang ng kamay ng Diyos. Ngunit nang marinig ito ng mga kasapi ng konseho, ay sumigaw siya ng malakas ang boses at tinagpan ang kanilang mga tainga at nagsinugaw siya. Sabihin, ayaw nilang makinig sa sinasabi ni Esteban. Nang sabihin ni Esteban ng mga katagang ito, na nakita niya na bukas ang pintuan ng langit at nandoon ang kamay, nandun sa kanang kamay nung nakaupo, hallelujah, sa kanang trono ang ating Panginoon Kristo ay nakatayo sa Kanya. Amen. Hallelujah. At sinasabi niya sa mga konseho, sumigaw na may malakas na boses at tinakpan ng kanilang mga tainga. Sabihin, ayaw din na marinig ang pangangaral ni Esteban. Why? Kasi uncircumcised ang kanilang mga pandinig. Amen. Hallelujah. Yung kanilang mga puso ay uncircumcised. Kaya tinakpan nila, sumigaw sila ng malakas at tinakpan ng kanilang mga tainga at sinunggaban siya. Itinapon siya niya sa labas ng sud at siya'y binato at inilatag ang mga saksi. Ang kanilang malabal sa paanan ng binatang ang pangalan ay si Saulo. Sabihin, dinala niya si Esteban sa labas at doon ay binato. Habang binabato nila si Esteban, patuloy siyang tumawag sa Panginoon, sinasabing, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ibig sabihin, sa gitna, hallelujah, sa kabila ng panganib, sa kabila ng persecution, nandun si Esteban. Amen. At handang ipatotoo sa lahat ng tao na nakikita niya ang pintuang bukas ng langit. Amen. Na nandoon ang ating Panginoon Kristo, nakatayo at nag-iintay sa mga taong tapat, nakatayo at hindi tatalikod sa kanyang mga pangako. Amen. Sa gabi ito, mga kapatid, isa lang, isang magandang bagay, gusto kong patanaw sa atin ng ating kapatid ni Esteban. Hallelujah. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang tumatawag sa Panginoon. At sinasabing, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ibig sabihin, sa kabila ng lahat, sa kabila ng circumstansya, sa kabila ng sitwasyon kanyang kinangaharap, hallelujah, hindi niya nakalimutan tumawag sa ating Panginoon. Ano bang kondisyon natin ngayong gabi, mga kapatid, ng ating katawan, ng ating pananampalataya? Amen. Huwag niyong kalimutan tumawag sa ating Panginoon. Itawag sa mga ng lahat ng Panginoon. Sabi ng ating propeta sa kanyang pangangaral. Ang mga tao kaya hindi na maintindihan. Hindi nila, ayaw lang intindihan ang sinasabi niya kay Esteban. Sabi niya, they went after the wisdom of men instead the power of God. Mas ginusto nila na pakinggan ang katalinuhan ng mga tao. Amen? They got our preachers and bring is so stiff and starchy. Kasi may meron sila mga usay na preacher. Amen? Mas magagaling ang kanilang preacher kaysa kay Esteban. Mas magaganda ang postura at magaganda ang tumayo. They are organized, they have organized as still is so starchy and stiff-necked.
Pag sinabing starchy, matigas yun. Diba yung starchy, parang ano siya yung almirol. Diba yung damit pagkain almirol, matigas yan. And stiff-necked. Ibig sabihin, parang hindi may galaw yung, hindi may bali yung leeg. Hindi makalingon. Diba, isa sa pinakamahirap na kondisyon pag may stiff-neck ka. Pag tinawag ka, may napakahirap lumingon. Amen? At yung mga tao to, ganito. Hallelujah. Sa sinasabi ni Stephen, ayaw nilang lingunin, ayaw nilang pakinggan, they are starchy and stiff-necked. Hallelujah. Sabi niya rito, they were so starchy and stiff-necked. Hallelujah. Tell people, do you ever hear a shout in the church anymore? Ano na? Bihira na tayo makarinig ng mga sigaw sa simbahan. You never hear anybody cry? Bihira na tayo makarinig ng mga umiiyak sa church. Amen? The mourner bench is put in the basement. There's no more glory in the church. All we do is sit back just as stiff as we can be. So, ano nangyayari? Ang mga nandun sa church, nakupo. Amen? Hallelujah. Hindi natin tingnan. Hindi gumagalaw. Hindi lumilingon. Wala nang shout in the church. Wala nang umiiyak sa simbahan. Wala nang lumalapit sa ating Panginoon. There's no more glory in the church. Just sitting down, sabi ng propeta ng ating Panginoon, and we are not free, we are bound. The devil, with this modernistic demons, sabi niya, yung ang demonyo daw, ang Satanas, ay gumagawa ng mga bago o modernistic demons has bound in the church of the living God. That's right. There's no power. There's no more power in the church. There's no more freedom. The people are so starchy and stiff. Wala na namang power. Wala nang kapangyarihan. Wala nang wisdom. Wala nang kalayaan. Iglesia. At ang mga tao ay starchy and stiff. Why? Ano dahilan? Sabi niya, His signs of His resurrection, it don't even shake them. Kahit daw makita nila ang tanda ng kanyang pagbabalik, ng kanyang pagkabuhay, yung mga tao sa labas simbahan ay parang wala lang. Parang hindi si-shake. Amen? Kahit marinig nila ang makita nila ang mga signs ng panahon, ang signs ng end of the world. Yan na, narinig natin ang digmaan. Pero may mga tao sa simbahan na hindi malang nayayanig. Hallelujah. It don't even shake them. Sabi niya, it's a disgrace. It's a disgrace. I walk across the country, sabi niya, God working, performing signs and people sick. Ang sabi niya rito, it doesn't move them. Why? They are bound with what? Doctrines. They are bound with doctrines. They are bound with modernistic demons. Hallelujah. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26 hanggang 31. Sabi ng ating Panginoon, napakaganda na kanya, may ako sa Pablo, napakaganda ng payo sa atin. Sabi, tumingin kayo sa pagkatawag ng Diyos. Saan daw tayo titingin? Sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Hindi niya sinabing, mga kapatid, tumingin kayo sa circumstansya ng pagkatao nyo ngayon. Tumingin kayo sa sitwasyon ng inyong katawan ngayon. Hindi niya sinabi niya, mga kapatid, tumingin kayo sa palabigasan nyo. Mga kapatid, tumingin kayo sa inyong kaldero. Amen? Ano sabi niya? Tumingin kayo saan sa pagkatawag ng Diyos sa inyo. Doon kayo titingin. Kasi pagka tinignan nyo ay ang inyong sitwasyon ngayon. Amen? Pag tinignan nyo yung kondisyon nyo ngayon, at bukas, at sa mga susunod na araw, hallelujah, makakalimutan mo kung paano ka tinawag na natin, Panginoon. Sabi niya, tumingin kayo sa pagkatawag ng Diyos sa inyo. Doon daw tayo dapat tumingin. Kung paano tayo tinawag ng Diyos, kung tayo tinawag sa Kanyang pangalan, tayo tinawag sa Kanyang paglilingkod. Amen. Doon tayo tumingin. Kung tayo tinawag bilang Kanyang mga anak, tingnan natin kung ano ang mga pribilehiyong dapat tanggapin ng Kanyang mga anak. Say amen. Hallelujah. Amen.
Amen. Mga kapatid, iilan lamang ang marunong sa inyo sa pamamagitan ng pamantayan ng tao. Kasi pagka tao ang tinanong, ilan lang ang papasa. Iilan lamang ang mapangyarihan sa inyo. Iilan lamang ang may mahalagang kapanganakan sa inyo. Ngunit, ito sabi ng Apostol Pablo, pinili ng Diyos ang mga bagay na magmang sa mundo. Kasi hindi sukatan, hallelujah, ang kayamanan. Hindi sukatan ang kapangyarihan ng tao. Hindi sukatan ang pamantayan ng tao. Anong sukatan? Ang pagkapili sa inyo ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya, ngunit pinili ng Diyos ang mga bagay na magmang sa mundo upang hiyain ang marunong. Pinili ng Diyos kung anong mahihina sa mundo. Kaya huwag kayong matakot kung kayo mahihina. Kasi kayo pinili ng Diyos. Huwag kayong matakot kung kayo mga mangmang sa mga bagay ng sanglibutan. Why? Kayo ang pinili ng Diyos. Amen? Upang hiyain ang malalakas. Kung kayo mahihina, huwag kayong matakot. Kasi kayo ang pinili ng Diyos para hiyain ang mga malalakas. Amen? Pinili ng Diyos kung ano ang mabababa. Kung kayo ay mga humble at mga inahamak sa mundo, huwag kayong matakot kasi kayo ay pinili ng ating Panginoon. Pinili niya ang mga bagay na tinuturing na walang kabuluhan. Yung tinuturing na iba na useless, kagaya na ginagawa natin ngayon, it is useless sa mga ibang tao. Walang saysay ang ginagawa ng tao. Natin sa mga mata ng tao, sabi nga, ito mga bagay na ito yung tinuturing na walang kabuluhan upang mawalang kabuluhan ng mga bagay na pinangawa ng mahalaga. Ano ba ang mas mahalaga sa ating ngayon? Maraming tao ang binigyan ng mas mahalaga ang bagay sa buhay nila. Maraming tao ang nagbigay ng mas mahalaga doon sa mga bagay na tinatangkilik nila. Amen. Sabi niya, pinili nga niya ang mga bagay na tinuring na walang kabuluhan upang mawalang kabuluhan ng mga bagay na pinangawakan mahalaga. Ginawa niyo ito upang walang sino man ang may dahilan upang magyabang sa harap niya. Dahil sa ginawa ng Diyos, kayo ngayon ay na kay Kristo Jesus. Na naging karunungan natin sa mula sa Diyos, siya ang ating naging kapingiran, kabanalan, at katubusan. Kaya nga, sabi niya, gaya na sinasabi ng Sultan, kung ang isa man ay nagmamalaki, ipagmalaki niya ang Panginoon. Ito lang dapat. Kung gusto niyo magmalaki, ipagmalaki ng ating Panginoon. Amen. Sabi niya sa kanyang preaching na, Exposition of the Seven Church Ages. Sabi niya, He is not only giving grounds, but He says that this in the bride will be made pillars in the temple of God. Amen? Hindi lang nato tayo bibigyan ng corona, sabi ng ating Panginoon. But He says, the bride will be made the pillars in the temple of God. Kayo na iglesia, kayo na bahagi at nobya ng ating Panginoon ay gagawin mga haligi ng templo ng Diyos. Hindi ba kayo nagagalang? Tayo ang patibayan ng haligi ng templo ng ating Panginoon. But what is the temple of God? Sabi niya, He spoke of His body. Ibig sabihin, pag sinabing kayo ang pillars ng templo ng ating Panginoon, kayo magiging haligi ng templo ng Diyos. Ay ano ba yung templo ng Diyos? Ang templo ng Diyos ay ang kanyang katawan. Ibig sabihin, kayo ang magiging patibay ng katawan. Kayo magiging pillars, kayo magiging bahagi ng katawan na magiging patibayan ng iglesia, ng templo ng ating Panginoon. Sabi niya, but what is the temple of God? Jesus spoke of His body as being the temple. Amen? It was the temple of God. Ito yung templo ng Diyos. But now, we are His body. At tinutukoy niya yung kanyang katawan, ang templo ng Diyos. The true church is the temple of God. Ang tunay na iglesia ay ang templo ng Diyos. Hallelujah. Now, He is going to make the overcomer the pillar of the temple. Ang mga mananagumpay daw, ay gagawin niya mga pillar ng templo. Ano ba yung pillar? A pillar is actually a part of the foundation, for it holds up the superstructure. Ang haligi, hallelujah, ay ang bahagi o ng pundasyon
na nagbibigay ng tibay. So dapat tayo maging matibay dahil tayo ay ang pundasyon, tayong haligi ng templo ng ating Panginoon. So kailangan daw ang haligi ay isang haliging matibay. Kaya patibayin niyo ang inyong pananampalataya. Huwag kayong bibitaw, huwag kayong matitinag. Why? Kasi kayo ang haligi ng templo ng ating Panginoon. And God puts the overcomer. Right? Sabi niya, kayo ay mga mananagumpay. Now, therefore, sabi niya, kayo ay hindi na mga estranghero at mga dayuhan, but fellow citizens with the saints in the household of God. 1 Corinthians chapter 6, that's verse 1 Corinthians chapter 1, verse 6, hanggang 10. Ginawa na kayong mayaman, gaya ng patutuong tungkol kay Jesus, na napatunay ang totoo nga sa inyo. Saan tayo naging mayaman? Sa patutuo ng ating. Kaya huwag kayong maghanap ng financial na yaman sa mundo ito. Sabi niya, ginawa na kayong mayaman, gaya ng patutuo tungkol kay Kristo na napatunay ang totoo nga sa inyo. So makatuwid, kayo nga ay hindi nagkukulang sa kaloob ng Espiritu. Habang sabi kayong naghihintay sa kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo din ay ang kanyang palalakasin hanggang sa huli. Ang sabi ng ating Panginoon, kayo, hallelujah, ay palalakasin. Kayo din ay palalakasin, ay kanyang palalakasin hanggang sa huli. Hindi lang sa una, hanggang sa huli. Upang kayo ay walang bahid sa araw ng Panginoong Jesucristo. Amen. God is faithful. Tapat ang Diyos. Ang Diyos ang tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na sa Kristo, Panginoon natin. Ngayon, iniikahit ko kayo, sabi niya, mga kapatid, sinamaman ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, na kayong lahat ay mga salita ng isa lamang bagay. Huwag magkaroon sa inyo ng mga bahagi, kundi kayo mga lubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang pag-hasot. So, sa labing ito, amen, sa katubulan ng panalangin natin sa ating Panginoon sa Kristo, kagaya ng ginawa ng mga alagad sa upper room, amen, ang tanggapin nila ang banal na Espiritu, nagkaroon sila ng iisang bagay lamang, ang iisang pananampalataya sa ating Panginoon. Kung gusto natin matanggap ang mga bagay na ating hinihingi sa ating Panginoon, amen. Hallelujah. Kung paano winelcome ng Diyos si Esteban sa kanyang karyan. Hallelujah. Sa panong paraan dahil sa pagkatao niya na hindi siya tumalikod sa kabila ng sirkunstansya sa kanya. Kung gusto mo makitang bukas ang pintuan ng langit at nandun ang ating Panginoon, handang ibigay ang biyaya sa iyo sa galing ito. Amen. Ibigay mo ang pagtulong mo sa ating. Tanggapin mo